Good day, learners! Kamusta kayo? So, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Araling Panlipunan, ika-4 na markahan. Module 1, salik sa pag-usbong ng nasyonalismo. Monopolyo sa tabako. Okay, mga bata, handa na ba kayo makinig sa ating bagong leksyon? Bagong leksyon natin sa Araling Panlipunan na ika-4 na markahan. Okay, bago tayo pumunta sa ating bagong leksyon, meron muna kayong sasagutan, mga bata, dito sa subukin. Okay, subukin. So, ito yung panuto, mga bata. Panuto. Hanapin sa hanay B ang sagot sa tanong mula sa hanay A at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Sa hanay A, so ito yung mga tanong, mga bata. Number 1. Ano ang tawag sa programang pangkabuhayan na itinatag ni Gobernador General Jose Basco? Number 2. Sino ang bumalangkas sa mga patakarang pangkabuhayan na nakatuon sa pagsasariling ekonomiya ng Pilipinas? So, ang hahanapin nyo, mga bata, yung mga sagot na hahanapin nyo ay nandito sa hanay B. So, letter A, Obras Pias. B, Bangko Espanyol Filipino. C, Gobernador General Jose Basco. So, dito ninyo hanapin yung mga sagot, mga bata. So, yung mga tanong na nasa hanay A, so, dito nyo makikita sa hanay B ang mga sagot. Okay? Okay, pagpatuloy natin, mga bata. Pagpatuloy natin. Okay, number 3 sa hanay A. Kailan itinatag ang patakarang pangkabuhayan na nakatuon sa pagsasariling ekonomiya ng Pilipinas? Number 4. Ano ang kauna-unahang institusyon sa pananalapi sa Pilipinas? Number 5. Ano ang naunang tawag sa Bank of the Philippine Islands? Ulitin ko, ano ang naunang tawag sa Bank of the Philippine Islands? Number 6, ano ang dahilan ng pagpapatupad sa monopolyo sa tabako sa Pilipinas? Ulitin ko, number 6, ano ang dahilan ng pagpapatupad sa monopolyo sa tabako sa Pilipinas? So, nandito yung mga sagot, mga bata, sa hanay B. Letter D, Sociedad Económica de los Amigos. Letter E, Mayo 6, 1782. Letter E, Mayo 6, 1782. Letter F, Magalat. Okay, dito naman tayo sa hanay A, number 7. Sino ang nagpatigil ang operasyon ng monopolyo sa tabako sa Pilipinas? Number 7. Sino ang nagpatigil ang operasyon ng monopolyo sa tabako sa Pilipinas? Number 8. Sino ang nanguna sa pag-aalsa noong 1596 sa Cagayan dahil sa hindi makatarungang pagbubuwis at pagmamalabis sa monopolyo sa tabako? Number 8. Ulitin ko. Sino ang nanguna sa pag-aalsa noong 1596 sa Cagayan
dahil sa hindi makatarungang pagbubuwis at pagmamalabis sa monopolyo sa tabako. Number 9. Sino ang Gobernador General na nagpabuwag sa monopolyo sa tabako sa lungsod ng Lawag noong 1788? Okay, dito tayo sa Hanay B. So, ito kayo maghanap ng mga sagot. Letter G. Pagkukunan ng karagdagang kita ng Espanya. Letter G. Pagkukunan ng karagdagang kita ng Espanya. Letter H. Lagotao at Baladon. Baladon. Letter I. 1882. Letter J. Gobernador Primo de Rivera. Letter J. Gobernador Primo de Rivera. So, okay mga bata, nakapili na kayo ng inyong mga sagot. So, ating ipakita ulit mga bata. So, ito yung sa Hanay A, number 1 to 2. And dito sa Hanay B, A, B, C. Then, sa Hanay A na naman, number 3, yung mga katanungan mula sa number 3 hanggang sa 6. Okay. At ito naman sa Hanay B, letter D, E, and F. So dyan kayo maghanap ng mga sagot sa Hanay B. Then dito naman sa Hanay A, so tanong sa number 7 hanggang sa 9. 7, 8, 9. And dito sa Hanay B, so magsimula sa letter G hanggang sa H, I, and J. So dito kayo maghanap ng mga sagot sa Hanay B. Then yung panghuling tanong mga bata ay sa number 10 mga bata ay sino ang namuno sa pag-aalsang nangyari sa Kalinga noong 1785 laban sa monopolyo sa tabako? Uulitin ko. Sa number 10, sino ang namuno sa pag-aalsang nangyari sa Kalinga noong 1785 laban sa monopolyo sa tabako? Okay. So sa Hanay B, so yun lang mga bata, G, H, I, J. So dito kayo maghanap ng mga sagot sa letter B. Okay, kung tapos na kayong nakasagot mga bata, okay, maaari nating ipagpatuloy. Okay, aralin 1. Monopolyo ng tabako. So, monopolyo ng tabako ang ating aralin ngayon mga bata. So, mahalagang matutuhan mo ang tungkol sa reforma sa ekonomiya at ang pagkakatatag ng monopolyo sa tabako sa ating bansa sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Nais mo bang malaman ang halaga ng reforma sa ekonomiya at ng pagkatatag ng monopolyo sa tabako? Kung gayon, basahin at unawain mo ang kabuuan ng module na ito, mga bata. Monopolyo sa tabako. Noong taong Mayo 6, 1782, si Gobernador General Jose Basco ay bumalangkas ng mga patakarang pangkabuhayan na nakatuon sa pagsasariling ekonomiya ng Pilipinas. So mga bata, dito sa right side mga bata, nakita nyo na ito ay si Gobernador General Jose Basco. So ito yun mga bata. Ito siya. Si Gobernador General Jose Basco.
Binigyang pansin niya ang pagpapaunlad ng pagsasaka, komersyo at pangangalakal bilang tugon ng pagpapaunlad, kaya naitatag ang Sociedad Económica de los Amigos del País para sa pagpapatupad ng kaniyang programang pangkabuhayan. Naging maganda ang layunin ng pamahalaan sa pagsisimula ng monopolyo sa tabako sa Pilipinas. Nabigyan ng karampatang kabayaran ang mga magsasaka sa kanilang ani. Ngunit, nang lumaon, naging pahirap na ito sa mga Pilipino. Nagdulot ito ng pang-aabuso ng mga Espanyol, kaya ginawang bahagi ng programang ekonomiko ang produksyon ng tabako sa pamumuno ni Gobernador General Jose Basco upang pag-aaning ang sitwasyon ng monopolyo. Binigyang pagkakataon ang mga maliliit na mga magsasaka na siyang magtatanim ng tabako at ang maaani ay kukolektahin ng mga kolektor na nagsisilbing tagapamagitan sa mga transaksyon sa pagitan ng mga Espanyol at Pilipino. Subalit, ito ang naging daan upang abusuhin ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Sumiklab ang mga pag-aalsa noong 1596 na pinangunahan ni Magalang sa Cagayan. 1785 sa pamumuno nila Lagutaw at Baladon ng Kalinga at sa Lawag noong 1788 laban sa hindi makatarungang pagbubuwis at pagmamalabis sa monopolyo sa tabako. Noong 1882, tuluyang ipinatigil ang operasyon ng monopolyo sa tabako sa panunungkulan ni Gobernador Primo de Rivera. Okay, ngayon mga bata, meron kayong sasagutin sa pagyamanin. Okay, paano to? Gamit ang Venn diagram, isa-isahin ang mga kabutihan at kasamaang na idulot ng monopolyo ng tabako sa ating bansa. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon na nasa ibaba. Sulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Okay, yung una, so dito kayo magpili ng mga sagot mga bata. So, yung una, umabuso ang mga kolektor na Espanyol sa kanilang kapangyarihan. Pangalawa, nanguna ang Pilipinas sa pag-aani ng tabako sa buong silangan. Pangatlo, binigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na mga magsasaka na siyang magtatanim ng tabako at ang pag-aani nito. Pang-apat, hindi na nabayaran ng tama ang mga magsasakang Pilipino. Panglima, umusbong ang rebelyon. Anim, nabigyan ng karampatang kabayaran ang mga magsasaka sa kanilang ani. Okay, nakita niyo mga bata, ito yung Venn diagram. So mga bata, ito yung Venn diagram. So nakita niyo may dalawang bilog dito mga bata, circle. So pero merong nakagitna, bata, nasa gitna. So dito sa kaliwa mga bata, ito yung kabutihang dulot. So dito nyo isagot yung isasagot yung kabutihang dulot, no? Then dito sa kanan, isulat naman dito ang kasamaang dulot, mga bata. So yung nasa gitna mga bata, so monopolyo ng tabako iyan. So isulat dito sa kaliwa yung kabutihang dulot ng monopolyo ng tabako. At ito naman sa kanan, isulat niyo ang kasamaang dulot ng monopolyo ng tabako. Okay mga bata? Okay, tapos na ba kayong sagutan ito? Ngayon,
pagpatuloy natin. Okay, dito naman tayo sa isa-isip. So, sasagutin ninyo ito yung mga nasa blanco, mga bata, mga blank dito, blanco. So, babasahin natin. Ang sistema ng blank ay itinatag upang paunlarin ang blank ng bansa. Subalit, dahil sa pang-aabuso ng mga blank, ito rin ang naging dahilan ng pag-usbong ng iba't ibang uri ng rebelyon. Okay, so dito sa isa-isip mga bata, tatlo lang inyong sasagot dito. Tatlo lang ang sagot. Okay, kung tapos na, pagpatuloy na natin mga bata. Isagawa. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa reforma sa ekonomiya at pagkatatag ng monopolyo sa tabako? Isulat ang tamang bilang ng tamang sagot sa sagutang papel. So, okay, ulitin ko mga bata ha. Magpili kayo dito ng mga sitwasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga sa reforma sa ekonomiya at pagkakatatag ng monopolyo sa tabako. So, ito yung pagpipilian nyo mga bata. Yung una, pagbabayad ng mga Pilipino ng tamang buwis. Pangalawa, pagbibigay ng tamang kabayaran sa serbisyo ng mga Pilipino. Pangatlo, pangungulikta ng mga Pilipino ng kabayaran ng sobra-sobra. Apat, pagbibigay ng tamang sahod sa mga manggagawang Pilipino. Ang lima, pandaraya ng mga Espanyol sa mga Pilipino. So dito ninyo hanapin yung kasagutan. Mga sagot. Pili lang kayo dyan mga bata. Okay, dito naman tayo sa pagpatuloy natin sa tayahin mga bata. Okay, sa test A, so panuto. Isulat ang tamang bilang ng pangungusap na nagpapakita ng pagpapahalaga sa reaksyon ng mga katutubong Pilipino sa kolonyalismo ng bansa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, magkaroon ng pagkakaisa. Number 2, mahinto ang ginawang pang-aabuso ng mga pinunong Espanyol. Number 3, matigil ang pangangamkam ng mga lupain ng mga pinunong Espanyol. Ulitin ko sa number 3, matigil ang pangangamkam ng mga lupain ng mga pinunong Espanyol. Number 4, magpatuloy na alipin at sunod-sunuran ng mga Espanyol. Number 5, pagsunod sa labis na pagbabayad ng buwis. Okay, dito naman tayo sa test B. Test B sa tayahin mga bata. Panuto, isulat ang mabuti kung ang pahayag ay nagpapakita ng kabutihang na idulot ng monopolyo sa tabako sa ating bansa at masama kung ito ay hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, marami sa mga opisyal ng pamahalaan ang naging mapagsamantala. So, pili lang kayo dito mga bata. Ang inyong isasagot lamang ay mabuti at masama lamang. Pili lang kayo, mabuti ba or ito ba ay masama? Number 2, natustusan na ng kinikita sa monopolyo ng tabako ang pangangailangan ng kolonya at hindi na kailangan pang humingi ng suporta mula sa Espanya. Number 2, uulitin ko mga bata, natustusan na ng kinikita sa monopolyo ng tabako ang pangangailangan ng kolonya
at hindi na kailangan pang humingi ng suporta mula sa Espanya. Okay, ito ba ay mabuti or masama? Number 3, malaking lupain din ang nalinang upang gawing taniman ng tabako. Number 3, ulitin ko, malaking lupain din ang nalinang upang gawing taniman ng tabako. Number 4, naging mapang-abuso ang ilang mga opisyal sa tuwing maghahalongkat sa mga bahay ng magsasaka na pinaghihinalaang nagtatago ng tabako. Number 4, ulitin ko, naging mapang-abuso ang ilang mga opisyal sa tuwing maghahalongkat sa mga bahay ng magsasaka na pinaghihinalaang nagtatago ng tabako. Number 5, nanguna ang Pilipinas sa pag-aani ng tabako sa buong silangan. Number 5, uulitin ko mga bata, nanguna ang Pilipinas sa pag-aani ng tabako sa buong silangan. Okay, doon nagtatapos ang ating leksyon mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. See you on the next video.